tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Ang gwapo ni Saldi, matipuno pa ang katawan. At tulad ni Bernie, may kaya rin sa buhay. May kumakatok. Imposible namang si Bernie ito. Teka nga at titignan ko kung sino. Ikaw na naman? Ano na naman ang ginagawa mo dito? Hihingi sana ako ng tulong Hindi ako kawang gawa dito. At kung nangangailangan ka ng tulong, doon ka sa DSWD. Nasa hospital kasi ngayon ang Tigas aking... naman ng ulo mo. Wala akong may tutulong sa'yo. Kaya pwede ba umalis ka na? Gusto ko lang malaman kung naririto si Birdie. At bakit mo tinatanong? Wala kang pakialam kung naririto na ang taong hinahanap mo. Kaya umalis ka na. Wala akong maibibigay na tulong sa'yo. Hindi naman ako humingi sa'yo ng tulong kundi sa anak ko. Ha? Kaya pwede bang sabihin mo sa kanya kung naririyan na siya na naririto ako na ina niya? Ano? Ikaw? Ina ka ni Bernie? Ang kapal naman ng mukha mo. Sabi mo ng anak mo ang kinakasama ko? Tingnan mo nga ang itsura mo. Mukha kang hindi pa naliligo at nagbibihis. Anak daw niya. Mga tao nga talaga ngayon. Wala nang ibang gawin kundi mambudol. Umalis ka na nga bago pa ako tumawag ng pulis. Ano? Bumalik yung sinasabi mong namamalimos at sinabing nanay ni Bernie? Oo. Oh, di na namit mo na ang biyanan mong hilaw. Anong biyanan? Mambubudol yata yun eh. Ano? Mambubudol? Bakit mo naman nasabing mambubudol? Wala si itsura niyan na may kaya sa buhay. Nakadaster lang. At hindi ba yata nagbibihis? Parang yagit. Oh, anong ginawa mo? Pinapasok mo? Anong inihanda mo? Anong naghanda ang sinasabi mo? Pinagtabuyan ko pa siya. Ano? Babaeng ito? Pinagtabuyan mo? Oo, impostor eh. Nagpapanggap na siya ang ina ni Bernie. Nambubudol eh. Kahit na impostor pa yun, hindi mo sana pinagtabuyan. Kawawa naman, matanda na Bakit ka maaawa sa mga yon? Wala nang ibang ginawa kundi mambudol. Mabuti ka mo at ipinagtabuyan ko lang at hindi ko siya pinagtulakan. Hi, ladies. Oh, si Saldi? Bumalik si Saldi at napakagwapo talaga. Oh, Suki, bumalik ka. Kulang pa ba ang nabili mong polo? Oo, kulang eh. Siya nga pala, isara mo muna itong butik mo, Ella. Ha? Bakit naman? May bagong bukas kasi na restaurant akong nadaanan eh. Gusto kong tikman ng luto nila kasi sabi nila masarap. Ang ibig mo mang sabihin yayayain mo kaming kumain sa bagong restaurant na yon? Oo, sana eh. Talaga? Kung pwede. Ang sweet mo naman. Oh, friend, mag-retouch ka ng make-up mo at lalabas daw tayo.
Ano? Binastos kayo ng manugang yung hilaw? Oo, hindi na nga ako binigyan ng tulong eh. Ipinagtabuyan pa ako. Naku, sobra naman palang babae yon. Hindi na nahiya sa inyo. Kaya pala, ang bigat-bigat ng loob ko sa kanya. Dahil ang sama-sama ng ugali. Siguro, dahil hindi kayo kilala. Hindi pa kayo yata magkakilala ng personal eh. Eh kahit pa, kung ayaw niyang magbigay ng tulong, di wag lang. Pero yung ipagtabuyan ako, ang matanda, hindi yun pinagtatabuyan. Taliwas sa kagandahang asal ang ipinakita niya sa akin. Wala naman akong ginagawang masama sa bahay nila eh. Humihingi lang ako ng tulong. Ano naman ang sabi ni Bernie sa ginawa ng manugang yung hilaw? Ay, naku, Jen. Minsan mo pang sasabihin niyang salitang manugang, nako, kahit pa hilaw yan, magtatampo ako sa'yo. Inay, Ay, nako, anak. Salamat at dumating ka na. ano ho bang nangyari sa pinsan ko? Nahilo eh. Paano naman kasi? Ang baba-baba na pala ng dugo. Paano? Gabi-gabi, nag-o-overtime. Ewan ko ba sa babaeng ito? Wala pa namang pamilya eh. Kung kumayod, daig pa ang may 7 anak. Hayaan niyo ho at kakausapin ko siya. Saan ho kayo kumuha ng pera? Hindi ho ba't sa susunod pang linggo darating ang pension niyo? Ay nako, mabuti na lang anak. At talagang mabuting tao si Jean. Pinahiram ako ng pera. Alam mo bang, nag-withdraw pa talaga sa bangko para mabili ko lahat ang mga gamot ng pinsan mo at iba pang pangangailangan dito sa hospital. Ano? Umutang kayo kay Jane? Nakakaya naman ho, inay. Bakit hindi niyo na lamang ako tinawagan? Sa taranta ko. Hindi ko na alam kung saan ko nailagay yung cellphone na bigay mo sa akin. Di kahit man lang sana kay Brenda kayo lumapit. Total, may iniiwan naman ho akong pera sa kanya. Ay nako anak, pwede ba? Wag na wag mong babanggitin pa sa akin ang pangalan ng kalibin mong yon. Kumusta ka na ba? Saan ka ba nagliwaliw at ang tagal mong nawala? Naku, ito naman. Wala pang 4 na buwan akong hindi nagpupunta dito eh. Nawala ka agad yung sinasabi mo. Hindi kasi ako sanay na hindi ka napapadaan sa butik eh. Halos araw-araw nga noon eh. Nasa butik ka. Sa bagay, wala na nga pala si Angie, kaya natigil ka na rin ng pagdalaw. Huwag ka mag-alala. Mula ngayon, magiging madalas na ulit ang pagpunta ko dito sa butik mo. Lalo na may bagong mukha ako nakikita. Oo. Hindi mo pa nga pala siya nakikita, no? Dahil kailan lamang siya sa butik ko. Kaibigan ko siya. Brenda, si Saldi. Kaibigan ko. Saldi si Brenda, kaibigan ko. Alam mo, palagay ko kasalanan mo kung bakit gayon lang ako nagpunta rito. Ano? Kasalanan mo. Ako? Kasalanan ko kung hindi ka nagpunta dito. Oo. Bakit? Anong kasalanan ko sa'yo? Hindi mo naman kasi kagad sinabi sa akin na may maganda kang kasama sa butik mo. Bago mo siyang sales girl? Oo. Mag-isa lang. Kaya kinuha ko para may kakwentuhan ako. Kung kasi marami akong bibling polo ngayon Kaya baka gusto mo akong pasamahan kay Miss Beautiful. Bibili kong lahat yung mga bagong dating na polo. Pero bago tayo bumalik sa butik mo, siyempre,
kumain muna tayo. Kaya pala, ang bigat-bigat ng kalooban ko sa nobya mong yon. Ang sama-sama ng ugali. Hindi kasi kayo kaagad nagpakilala siguro. Anong hindi? Sinabi ko na ngang anak kita eh. Pero anong sabi sa akin? Ang lakas daw ng loob ko na magpanggap na ina mo. Gayong kitang-kita daw sa itsura ko na yagit ako. Ano ho? Sinabi ni Brenda yun sa inyo? Oo. Kaya mabuti talaga at hindi mo pa napapakasalan ng babaeng yon. Dahil ayoko siyang maging manugang. Inay, Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Alas 4 na pala ng hapon. Kung wala pang tumawag ng importanteng kliyente ng Saturday na yun, sigurado, baka dediretso pa kami sa resort. Ang yaman siguro ni Saturday. BMW ang kotse niya. Biruin mo, big time ang sasakyan na yun. Ang sarap sumakay sa sasakyan niya. Sana, sa susunod mag-imbita ulit. At sana, ako lang imbitahan niya at sasakay sa kanyang BMW na sasakyan. Wow! Masarap sigurong mayakap ang kanyang matipunong katawan. Katawan na wala kay Benny. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, Ano bang mayroon sa Brenda na yon? At hindi mo magawang layuan, ha? inay, hindi naman ganun kasimple na iwanan ko si Brenda. Dahil lamang sa... Pinastos ako't lahat-lahat ng babaeng sinasabi mong mapapangasawa mo. Pero hindi mo magawang layuan? Siyempre, hindi niya kayo kilala. First time ninyong magkita at wala pa ako. Tsaka, sabi niyo, hindi kayo nakabihis dahil hindi na kayo nakapagbihis ng maisugod sa ospital yung pinsan ko. Siyempre, hindi niyo maiwasang magkapag-isip ng ganun si Brenda. Ang lagay ba niyan eh? Hahayaan mo na lang na bastusin ako ng babaeng yon? Sige, huwag po kayong mag-alala, inay. At dadalhin ko si Brenda sa bahay na to. Yan ang wag na wag mong gagawin. Ang patuntungin sa pamamahay na ito, ang babaeng yon. Dahil baka pati ikaw ay palalayasin ko. Sigurado ka bang hindi ka na makikisabay sa akin? Hindi na muna. Nagsabi kasi si Bernie na dadaanan niya ako dito sa mall Sige, mauna na ako sa'yo kung ganun. Oh, sige, okay. Ano ba namang Bernie na yun? Dati-rati, maaga pa'y naririto na siya. Ngayon, anong oras na? Wala pa rin? Saan kaya nagpuntang lalaking yun? Nakakainis. Hi. Ha? Nagulat ba kita? Ay, siya nga pala. Mag-isa ka lang yata. Nauna na ba si Ira? Ha? Oo. Nauna nang umuwi si Ira. Ang gwapo talaga ng lalaking ito. May susundo ba sa'yo? Ha? Wala. Pauwi na sana ako nang dumating ka.
Maaga pa naman eh. Baka gusto mong mamasyal muna tayo at kumain sa labas. Saka lang kita ihahatid. Pwede. Oo, pwede. Pwede. Sige po, Nay. Alis na ho ako. Sige. Uwian mo lang ang malanding babaeng yon. Tama na ho. Hayaan ninyo at kakausapin ko si Brenda tungkol dyan. Huwag na! Ayokong makitang pagmumukha ng babaeng yon. Ano ho bang gagawin ko, Inay, para mawala yung galit ninyo sa kanya? Tinatanong mo pa kung paano mawala ang galit ko. O sige, sundin mo ang gusto ko. Sige ho. Kahit anong gusto nyo. Susundin ko para mawala na yung galit ninyo. Ligawan mo si Jen. Oh, ano? Liligawan ko si Jen na anak ni Aling Silina at Mang Kanor? Oo, siya ang ipalit mo kay Brenda. Dahil ayokong maging manugang ang Brenda na yon. Maniwala ka sa akin. Sa mga sandaling ito hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Ang tanging nasisiguro ko lang nasa harapan ko ngayon ang pinakamagandang babae. Kung pinakamaganda ako sa lahat ng babae, bakit baliwala ako sa boyfriend ko? Oh, may boyfriend ka na pala. Sa bagay, hindi katakataka na magkaroon ka ng boyfriend dahil maganda ka nga. Bakit mo nga pala nasabing baliwala ka sa boyfriend mo? Paano naman kasi? Binabaliwala ako. Kung hindi ka pa siguro dumating mamumuti na ang mga mata ko doon sa mall sa kahihintay sa kanya. Alam mo, kung ako yung boyfriend mo, hindi ko papayag na ikaw ang maghihintay sa akin. Bagus ako ang maghihintay sa'yo. Kahit ilang oras pa yan. Dahil alam ko na naagaw mo na ako, binigyan mo ng pansin ang puso ko. Hoy, hindi ako magnanakaw ng puso, no? Sa maniwala at sa hindi, unang kita ko pa lang sa'yo, nabighani na talaga ang puso ko sa kagandahan mo. Kung pwede sana bigyan mo pa ng pagkakataon na maipadama sa'yo ang tunay na nararamdaman ko. Himala. Narinito ka ngayon sa bahay. Anong masamang hangin na nagtulak sa'yo at naisipan mo kami dalawin ang inay mo? Hindi ka ba pumasok sa trabaho mo? Oo, nag-away na naman kayo ng boyfriend mo na yon, na si Bernie. Nagsasawa na ako sa lalaking yon. Ano? At ikaw pang babaeng magsasabi niyan samantalang mahal na mahal ka ni Bernie. Pwede ho ba, Itay? Kaya nga ho ako umuwi dito para matahimik ako Tatalakan niyo lang pala ako? Bakit? Ano na naman bang pumasok sa isip mo at gusto mo namang iwan ang nobyo mo?
Ano ang patutunguhan ng relasyong Brenda at Bernie? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikden, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.